Isang umaga sa isang tahimik na hangganan ng probinsya, ang National Highway na karaniwang siksikan sa mga sasakyan ay tila maluwag. Sa gitna ng katahimikang hindi pa lubusang nababasag ng ingay ng syudad, dumaan si Nadia, isang dalagang may angking kagandahan at talino. Nakasuot siya ng isang maningning na dilaw na blusa at maong na pantalon, lula ng kanyang puting scooter. Ang kanyang paglalakbay patungo sa trabaho sa araw na iyon ay parang isang ordinaryong ritual. Walang anumang bahid ng pangamba o kutob na may isang di inaasahang pangyayari na babago sa kanyang payapang umaga. Ang matiwasay na biyahe ni Nadia ay biglang naputol ng isang checkpoint ang biglang sumulpot sa kanyang harapan. Tatlong lalaking nakauniporme ng pulis ang humarang sa kanya sa gitna ng daan na halos walang ibang dumadaan. Nariyan si Police Senior Master Sergeant Hernandez, isang lalaking matipuno ang pangangatawan at may matigas na mukha na nagpapahiwatig ng otoridad na tila hindi matitinag. Sa tabi niya ay nakatayo si Police Staff Sergeant Dimalanta, isang payat na lalaki na may tusong tingin, masusing nagmamasid sa paligid kaysa magsalita. At ang panghuli ay si Police Corporal Vargas, isang batang pulis na mukhang mainitin ang ulo at madaling mag-apoy sa galit na ipinapakita ang kanyang kawalan ng pasensya. Agad napansin ni Nadia na may kakaiba. Walang opisyal na karatula na karaniwang nakalagay sa mga lehitimong checkpoint. Wala ring ipinapakitang mission order. At ang napiling lugar ay liblib, malayo sa mataong lugar o karaniwang lokasyon ng mga inspeksyon. Dahan-dahan, ipinarada ni Nadia ang kanyang scooter at nilapitan ang tatlong lalaki. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang tanong na walang tunog. Magandang umaga po. Bakit po ako pinahinto? Tanong niya. Malinaw ang kanyang boses sa katahimikan ng umaga. Humakbang si Sergeant Hernandez, matalim ang tingin kay Nadia. Routine inspection lang ito, miss, sagot niya sa mabigat na tono, sinusubukang maging kapanipaniwala. Pakilabas ang mga papeles ng iyong sasakyan. Si Nadia, na alam niyang wala siyang ginagawang mali, ay walang pag-aalinlangang dinukot ang mga papeles mula sa kanyang bag at iniabot kay Hernandez. Pinagmasdan niya ang kilos ng mga pulis. Lalong lumakas ang kanyang kutob na may mali sa biglaang checkpoint na ito. Pinansin niyang mabuti kung paano hawakan ni Hernandez ang kanyang mga dokumento. Ang mga galaw nito ay tila pilit at alanganin na para bang naghahanap ng kasalanang hindi naman umiiral. Si Dimalanta naman ay abala sa pagmamasid sa paligid, paminsan-minsan ay sumusulyap sa kahabaan ng tahimik na daan. Samantalang si Vargas ay hindi mapakali, maya't mayang itinatapik ang kanyang paa sa lupa. Ang irregularidad ng checkpoint na ito ay lalong naging halata. Sir, may mission order po ba para sa checkpoint na ito? Lakas loob na tanong ni Nadia. Kalmado pa rin ang kanyang boses, ngunit puno na ng hinala. Wala po akong nakikitang opisyal na abiso, at itong lugar ay masyadong liblib para sa isang routine inspection. Sumimangot si Hernandez. Hindi mo na problema yon, miss, sagot niya na tumataas na ang tono, unti-unti nang nawawala ng pagtitimpi. Ginagawa lang namin ang aming trabaho. Hindi mo kailangang malaman ang mga detalye ng aming operasyon. Pero sir, iyon po ang tamang proseso, giit ni Nadia, hindi natitinag. Karapatan ng mamamayan na malaman ang legal na basehan ng isang operasyon, lalo na kung ang lokasyon ay malayo sa publiko na tulad nito. Mukha po kasing hindi opisyal. Biglang humakbang si Corporal Vargas, namumula ang mukha. Hoy, wag ka ng maraming tanong, sigaw niya ng may pagkainis. Ibigay mo na lang ang lisensya at rehistro mo. Titingnan namin. Kung malinis ka, makakaalis ka. Tiningnan ni Nadia ang tatlong pulis ng sasalitan. Ang lahat ng katanungan sa kanyang isip ay nagkaroon ng malinaw na kasagutan. Walang abiso, walang mission order at isang liblib na lokasyon. Ang lahat ng ito ay matibay na senyales na ang checkpoint na ito ay isang palabas lamang. Isang patibong na idinisenyo para sa isang partikular na layunin. Ang kanyang hinala ay naging isang matibay na paniniwala na siya ay nahaharap sa isang bagay na higit pa sa isang ordinaryong inspeksyon. Ito ay isang tangkang pangingikil. Matapos suriin ni Sergeant Hernandez ang mga papeles ni Nadia, inangat niya ang kanyang mukha at isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. Nagkatinginan sina Dimalanta at Vargas na tila naghihintay ng hudyat. Okay, miss, sabi ni Hernandez. Kumpleto ang mga papeles mo. Nakahinga ng maluwag si Nadia,
ngunit ang ginhawang iyon ay panandalian lamang. Pero pagpapatuloy ni Hernandez, nagbago ang tono at naging maseryoso. May isa kang paglabag na ginawa kanina. Nung lumiko ka sa kanto doon, itinuro niya ang direksyon sa kanyang likuran gamit ang kanyang nguso. Hindi ka nag-signal light. Sandaling natigilan si Nadia. Ang paratang na iyon ay malinaw na kasinungalingan. Lagi siyang maingat sa pagmamaneho, lalo na sa mga daan na minsan ay tahimik. Paumanhin po, sir, mariing sagot ni Nadia. Siguradong sigurado po ako na nag-signal light ako kanina. Lagi kong tinitiyak na sinusunod ko ang lahat ng tamang pamamaraan sa pagmamaneho. Umismid si Corporal Vargas. Huwag ka nang magdahilan, miss. Kitang-kita namin ang dalawa naming mata. Akala mo ba bulag kami? Humakbang siya, sinusubukang takutin si Nadia. Tama siya, sabat ni Dimalanta, ang boses ay malumanay ngunit tumatagos. Minsan, hindi talaga napapansin ng mga motorista ang sarili nilang pagkakamali. Normal lang yan. Tinitigan sila ni Nadia isa-isa, ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng kumpiyansa. Hindi po ako nagdadahilan, sir. Sinasabi ko lang po ang katotohanan. Hindi ko po ginawa ang paglabag na iyon. Tumayo siya ng tuwid, hindi natitinag sa harap ng pananakot ng 3 pulis. Ang sitwasyon na nagsimula sa simpleng hinala ay naging isang direktang komprontasyon. Isang walang basehang akusasyon na humihingi ng tugon mula kay Nadia. Ang tensyon ay tumindi, ngunit si Nadia ay nanatiling matatag sa harap ng 3 pulis na halatang may masamang balak. Si Sergeant Hernandez, na tila naubusan na ng pasensya, ay humakbang. Sige na, miss, sabi niya, sinusubukang maging mahinahon, ngunit may halong pagbabanta sa kanyang boses. Ayaw na naming patagalin pa ito. Paano kung ayusin na lang natin ito ng pampamilya? Tiningnan niya si Nadia na may makahulugang titig, na para bang nag-aalok ng isang madaling paraan para makalusot. Kumunot ang noo ni Nadia. Anong ibig ninyong sabihin sa pampamilya? Tanong niya, kahit na nahulaan na niya kung saan patungo ang usapan. Ngumiti si Hernandez, isang ngiti na mas mukhang isang ngisi. Ganito, para hindi ka na maabala pa sa presinto, magbabayad ka ng multa, mahaba ang proseso, magbigay ka na lang ng 5,000 piso para sa areglo. Isipin mo na lang na ito ang kapalit ng tiket, pero walang abala sa mga papeles. Bahagyan niyang iniunat ang kanyang kamay na para bang naghihintay ng pera. Nang marinig ang halagang hinihingi, bahagyang umismid si Nadia. Tiningnan niya ang 3 tiwaling pulis na may pandidiri. Kaya pala ito ang tinatawag ninyong routine inspection, sabi niya sa sarkastikong tono na hindi maitago. Hindi ito inspection, sir. Ito ay kotong. Agad na nag-react si Corporal Vargas. Muling namula ang kanyang mukha. Ingatan mo ang pananalita mo, miss, sigaw niya. Mga alagad kami ng batas, huwag kang basta-basta mag-aakusa. Kung talagang nagkamali ako, pagpapatuloy ni Nadia, binaliwala ang sigaw ni Vargas at diretso ang tingin kay Hernandez. Bigyan ninyo ako ng opisyal na tiket. Sundin natin ang tamang proseso. Babayaran ko ang multa ayon sa batas, pero hindi ako magbibigay kahit 1 sentimo para sa isang bagay na hindi ko ginawa. Lalo na sa ganitong paraan. Ang katapangan ni Nadia na hayagang tanggihan ang alok na areglo at direktang akusahan sila ng pangingikil ay ikinagulat at ikinagalit ng 3. Ang sitwasyon na dati tensyonado lamang ay naging sukdulan ang init. Ang paglaban ni Nadia ay nagpaalab sa kanilang galit. Ang mariing pagtanggi ni Nadia ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy. Ang mukha ni Sergeant Hernandez na dati seryoso lamang ay namula na sa galit. Ikinuyom ni Corporal Vargas ang kanyang mga kamay, ang kanyang paghinga ay bumibilis na tila sa sabog anumang oras. Samantalang si Dimalanta, kahit sinusubukang manatiling kalmado, ay kitang-kita sa kanyang mga mata ang matinding galit. Ang lakas ng loob mo, sigaw ni Vargas, humakbang pasulong ng may puot. Mga pulis kami. Akala mo ba kaya mo kaming labanan ng ganyan-ganyan lang? Hindi natakot si Nadia. Tumayo siya ng tuwid, sinasalubong ang kanilang mga tingin. Hindi ko po nilalabanan ang batas, sir. Ang nilalabanan ko ay ang kawalang katarungan. Ang ginagawa ninyo ay kotong at iyan ay labag sa batas. Nang marinig ang salitang tikotong, tumigas ang mukha ni Hernandez.
Tama na ang satsat mo, sigaw niya, ang kanyang boses ay dumagundong sa katahimikan ng umaga. Walang babala, humakbang siya at marahas na hinawakan ang braso ni Nadia. Sumama ka sa amin. Nagulat si Nadia sa pisikal na pananakit. Bitawan ninyo ako. Ano ba ito? Sinubukan niyang bawiin ang kanyang braso, ngunit masyadong mahigpit ang hawak ni Hernandez. Sina Dimalanta at Vargas ay lumapit na rin, pumalibot kay Nadia na tila kinukulong siya. Masyado kang madaldal, bulong ni Dimalanta, ang boses ay puno ng pagbabanta. Tuturuan ka namin kung paano humarap sa mga otoridad. Sa pilitang kinaladkad si Nadia. Ang kanyang mga paa ay halos hindi na sumasayad sa lupa, patungo sa isang pansamantalang tolda na nakatago sa likod ng mga puno, hindi kalayuan sa kanilang checkpoint. Sa loob ng tolda, lalong naging nakakakilabot ang paligid. Anong gagawin ninyo sa akin? Tanong ni Nadia, sinusubukang pigilan ang sarili na magpakita ng takot. Sunod-sunod ang mga verbal na atake at psychological pressure mula sa tatlo. Patuloy nila siyang ginigiit, inuulit ang hiling na areglo at nagbabantang pahihirapan ang kanyang sitwasyon. Ibigay mo na lang ang pera, miss, kaysa magsisi ka sa huli, sigaw ni Hernandez. Ngunit sa kabila ng lahat ng panggigipit, nanatiling matatag si Nadia. Alam na alam niya ang dapat niyang gawin. Lingid sa kanilang kaalaman, isang nakatagong kamera sa ilalim ng kanyang jacket ang naka-activate na. Nire-record nito ang bawat detalye ng pangyayari, bawat pagbabanta, bawat segundo ng pamimilit. Ang ebidensya ng kanilang krimen ay unti-unting nabubuo. Tinitigan ni Nadia ang tatlong tiwaling pulis. Ang kanyang mga mata ay mapanghamon, ipinapakitang hindi siya natitinag. Kahit sunod-sunod ang mga pagbabanta at panggigipit sa loob ng pansamantalang tolda, hindi nagpakita ng takot si Nadia. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid, sinasalubong ang matatalim na tingin ng mga tiwaling pulis. Si Sergeant Hernandez, na nakikitang hindi matinag si Nadia, ay lalong nag-init ang ulo. Nakita niya ang mapanghamong titig ni Nadia na para bang nagsasabing hindi siya susuko. Matigas ka pa rin at ayaw mong makipagtulungan, umungol si Hernandez, ang boses ay puno ng galit. Kung iyan ang gusto mo, tingnan natin. Walang sabi-sabi, muling hinawakan ni Hernandez ang braso ni Nadia, mas mahigpit ngayon at kinalagkad siya palabas ng tolda. Sumunod sa likod sina Dimalanta at Vargas, na tila nasiyahan sa kanilang nakikita. Pilit na kinalagkad si Nadia sa masukal na damuhan at sa pagitan ng mga puno patungo sa isang mas bukas na lugar. Sa di kalayuan, may isang tahimik na riles ng tren na tila naghihintay. Sino ka ba sa akala mo para labanan kami? Pang-insulto ni Corporal Vargas. Huwag kang magsisi mamaya, miss, dagdag ni Dimalanta, ang boses ay mapanlait. Dumating si Hernandez sa tabi ng riles, hila-hila si Nadia hanggang sa mismong ibabaw ng bakal na daanan. Gamit ang kanyang buong lakas, sinimulan niyang igapos ang mga kamay at paa ni Nadia gamit ang isang lubid na hindi niya alam kung saan nanggaling. Nagpumigla si Nadia, ngunit masyadong malakas ang hawak at puwersa ni Hernandez. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang katawan ni Nadia ay nakagapos na at nakahando sa ibabaw ng riles. O ano ngayon, lumuhod si Hernandez sa harap ni Nadia. Isang malupit na ngisi ang nasa kanyang mukha. Ayaw mo pa ring makipagtulungan? Kung iyan ang gusto mo, hintayin na lang natin ang pagdaan ng tren. Tinitigan ni Nadia ng malamig ang mukha ni Hernandez. May takot sa kanyang dibdib, ngunit mas malaki ang kanyang galit at determinasyon. Alam niyang hindi ito ang oras para sumuko. Sa maayos na paghinga, tinitigan niya ng diretso ang mga mata ni Hernandez at binitiwan ang isang mapanghamong pangungusap. Malapit nang mabunyag ang krimen ninyo. Ang kanyang boses ay matatag, puno ng kumpiyansa, kahit na ang kanyang katawan ay walang kalaban-laban na nakagapos sa riles. Sa likod ng lahat ng ito, ang nakatagong kamera sa kanyang jacket ay patuloy na nagre-record, kinukunan ang bawat segundo ng kalupitan, at nagiging buhay na ebidensya na mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Ang pagbabanta ni Sergeant Hernandez ay nanatili sa hangin, malamig at nakakakilabot, sinundan ng nag-aapoy na titig ni Nadia. Umisi ang tatlong tiwaling pulis, iniisip na nasa kanila na ang tagumpay. Hindi nila namamalayan na ang dramang kanilang nilikha ay malapit ng magwakas, ngunit hindi sa paraang kanilang inaasahan. Sakto noong may sasabihin pa sana si Hernandez,
Isang anino ang mabilis na gumalaw mula sa likod ng malagong halamanan sa gilid ng riles. Itigil ninyo ang ginagawa ninyo. Isang malalim at matatag na boses, puno ng otoridad, ang biglang bumasag sa katahimikan. Nagulat ang mga pulis. Sabay-sabay silang lumingon at nakita ang isang lalaking nakasibilyan na lumalabas. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at nananakot. Agad na tumayo si Hernandez, ang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat na maihalong galit dahil sa hindi inaasahang panghihimaso. Sino ka? Huwag kang makialam sa usapin ng pulis, sigaw ni Corporal Vargas, sinusubukang kontrolin ang sitwasyon. Hindi sumagot ang lalaki. Itinaas lamang niya ang kanyang kamay, ipinapakita ang isang tsapa. Ang kislap nito ay sumasalamin sa sikat ng araw. Miyembro ako ng military intelligence, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit puno ng otoridad na hindi matatawaran. Nasa malaking gulo kayo. Tumawa ng sarkastiko si Dimalanta, sinusubukang itago ang kanyang kaba. Military intelligence. Huwag kang magbiro. Usapin ito ng pulis, hindi ng militar. Maniniwala kayo o hindi, hindi ko problema iyan, sagot ng intelligence agent. Palapit siya ng palapit. Ang malinaw, kasasaksi ko lang sa tangkang pagpatay ninyo sa isang sibilyan. Nagkatinginan ang tatlong pulis. Namutla ang kanilang mga mukha. Sinubukan nilang lumaban. Umuwol pa si Hernandez. Huwag kang makialam dito, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, isang malakas na ugong ng mga sasakyan ang biglang yumanig sa paligid. Mula sa isang kurbada sa daan, 4 na military armored vehicle ang lumitaw. Mabilis silang kumilos at bumuo ng isang perpektong pormasyon, pinalibutan ang lugar ng Peking checkpoint. Agad na bumaba ang mga sundalong naka-full battle gear, mabilis na itinutok ang kanilang mga armas sa 3 tiwaling pulis. Ang sitwasyon ay biglang nagbago mula sa pananakot patungo sa isang malawakang pag-aresto. Ang 3 pulis na kanina'y puno ng kayabangan ay hindi na makagalaw. Mabilis silang pinusasan, hindi binigyan ng pagkakataong magsalita o lumaban. Samantala, ilang sundalo ang agad na lumapit kay Nadia, tinanggal ang kanyang mga gapos at binigyan siya ng paunang lunas. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, malinaw na hindi pa ito ang katapusan, kundi isang bagong simula. Matapos mapusasan ang 3 tiwaling pulis at makontrol ang sitwasyon, agad na nabaling ang atensyon kay Nadia. Mabilis siyang pinalaya mula sa pagkakatali sa riles ng mga sundalo. Binigyan siya ng paunang lunas, tinitiyak na wala siyang malubhang pinsala. Huminga ng malalim si Nadia, nakaramdam ng matinding ginhawa matapos ang nakakakilabot na tensyon. Lumapit sa kanya ang isang military medic. Okay lang po ba kayo, ma'am? Malumanay niyang tanong habang sinusuri ang namumulang galang-galangan ni Nadia dahil sa lubid. Tumango si Nadia. Ayos lang ako. Salamat, sagot niya, medyo paos ang boses. Lumingon siya sa intelligence agent na nagligtas sa kanya. Nakatayo na ito ngayon sa kanyang tabi, pinagmamasdan ang mga pulis na wala nang magawa. Napakalakas ng loob ninyo, ma'am, sabi ng agent, ang tono ay puno ng paghanga. Kakaunti lang ang taong lalaban sa kanila tulad ng ginawa ninyo. Bahagyang umiti si Nadia. Ginawa ko lang po kung ano ang dapat, sir. Itinuro niya ang kanyang jacket, nagpapahiwatig ng isang bagay na hindi nakikita. Tumango ang agent, naunawaan ang ibig niyang sabihin. Alam niyang si Nadia ay hindi isang ordinaryong biktima. May mas malalim na kwento sa likod ng lahat. Tiniyak ng medic na stable si Nadia, ngunit iminungkahi nito, kailangan po namin kayong dalhin sa ospital para sa masusing pagsusuri, para matiyak na walang internal injury. Magalang na tumanggi si Nadia. Hindi na po kailangan, sir. Ayos lang ako. Ang prioridad ngayon ay masiguro ang ebidensya at dalhin sila sa hustisya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa 3 tiwaling pulis na isinasakay na sa isa sa mga sasakyang militar. Nang makita ang determinasyon ni Nadia, muling tumango ang agent. Alam niyang bahagi si Nadia ng operasyon at hindi pa tapos ang kanyang papel. Sige po, ma'am, kami na ang bahala sa kanila. Napakagaling ng ginawa ninyo. Bagamat ligtas na si Nadia at nahuli na ang mga salarin, ang sandaling iyon ay hindi ang katapusan ng kwento. Sa katunayan, ito ang tunay na simula. Ang pag-aresto kina Hernandez,
Dimalanta, at Vargas ay unang hakbang lamang sa pagbubunyag ng isang mas malaki at mas madilim na network. Ang ebidensyang nakuha ni Nadia ang magiging susi sa pagbubukas ng tabing ng krimen na matagal nang nakatago. Hindi nagtagal matapos ang madramang pag-aresto sa Riles, sina Hernandez, Dimalanta, at Vargas ay dinala sa isang malayong lugar. Isang espesyal na interrogation room ng pulisya. Ang kapaligiran doon ay salungat sa ingay ng kalsada. Ang silid ay soundproof, madilim, at tanging isang spotlight ang nagbibigay liwanag sa mesang nasa gitna kung saan sila nakaupo, kaharap ang isang grupo ng investigador. Sa harap nila ay si Police Colonel Reyes, isang mataas na opisyal na may matalim na tingin at otoridad. Inilapag niya ang isang tablet sa mesa. Ipinapakita sa screen nito ang mga video at dokumento. Hernandez, Dimalanta, Vargas, nagsimula si Colonel Reyes sa kalmadong tono ngunit tumatagos. Nasa amin na ang lahat ng ebidensyang kailangan namin. Umismid si Hernandez. Anong ebidensya, Colonel? Ginagawa lang namin ang aming tungkulin. Iginilid ni Colonel Reyes ang tablet. Talaga ba? Tingnan ninyo ito. Ipinakita sa screen ang isang malinaw na video. Ito ang recording mula sa kamera ni Nadia na nagpapakita kay Hernandez na kinakaladkad siya at pagkatapos ay tinalian sa Riles. Ang boses na pagbabanta ni Hernandez, ayaw mo pa ring makipagtulungan. Kung iyan ang gusto mo, hintayin na lang natin ang pagdaan ng tren, ay malinaw na umalinggaw sa silid. Pagkatapos, ipinakita ni Colonel Reyes ang isang bank transaction report. At ito, pagpapatuloy niya, ang recording ng inyong pamimilit, ang paghingi ng 5,000 piso, at ang serye ng mga kahina-hinalang transaksyon sa inyong mga personal na bank account. Nanahimik ang tatlo. Sinubukan nilang manatiling tahimik, nagkatinginan, naghahanap ng butas para makalusot. Tumigas ang mukha ni Hernandez, yumuko si Dimalanta, habang si Vargas ay hindi mapakali, kinakamot ang kanyang bato. Wala kaming alam dyan, Kolonel, sa wakas ay nagsalita si Dimalanta, mahina ang boses. Gawa-gawa lang yan. Gawa-gawa, tinaas ni Colonel Reyes ang kanyang kilay. Nirecord ng kamera ang lahat, Dimalanta. Bawat salita, bawat kilos. Maging ang sigaw ng biktima na malapit ng mabunyag ang krimen ninyo, ay malinaw na naitala. At paano naman ang mga perang regular na pumapasok sa mga account ninyo na hindi tugma sa opisyal ninyong sahod? Ang tuloy-tuloy na mental at psychological pressure mula kay Colonel Reyes ay nagsimulang magpabagsak sa kanilang depensa. Alam nilang wala ng takas. Masyadong matibay ang mga ebidensya. Ang kanilang pananahimik ay nagsimulang mabasag at isang mas malaking sikreto ang malapit ng mabunyag. Sa ilalim ng matalim na tingin ni Colonel Reyes at ng mga hindi matatawarang ebidensya sa tablet, ang pader ng depensa ng 3 tiwaling pulis ay tuluyan ng gumuho. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng kawalan ng pag-asa. Si Hernandez na siyang pinakamatigas kanina ay nakayuko na. Si Vargas ay tila nagpipigil ng iyak habang si Dimalanta ay huminga ng malalim, tila sumusuko na. Sige na, Kolonel, nagsimula si Dimalanta, ang boses ay mahina at nanginginig. Inaamin na namin. Hindi na namin kayang itanggi ang lahat ng ebidensyang iyan. Tumango si Colonel Reyes. Mabuti. Ngayon, sabihin ninyo ang totoo. Itong illegal na checkpoint, inisyatibo ninyo lang ba ito o may nag-utos sa inyo? Itinaas ni Dimalanta ang kanyang ulo, ang tingin ay blanko. Hindi po, Colonel. Hindi po namin ito ideya. Ito ay utos. Utos mula kanino, giit ni Colonel Reyes, ang boses ay kalmado pa rin ngunit puno ng diin. Isang hindi nakasulat na utos, Colonel, sabat ni Hernandez, paos ang boses. Mula sa isang opisyal. Tumatarget lang kami ng lingguhang remittance. Nang marinig ang pariralang lingguhang remittance, nakaramdam si Colonel Reyes ng pagkabigla. Inaasahan niyang may mali, ngunit ang laki at istruktura ng kotong na ito ay higit pa sa kanyang inaasahan. Remittance para saan ang pera? At sino ang opisyal na tinutukoy ninyo? Si Vargas na kanina'y tahimik ay biglang nagsalita. Ang pera ay ipinapasa pataas, Kolonel. Para pambayad sa isang mas malawak na network. Mayroon pa ngang napupunta sa account ng isang politiko.
Ang kanyang boses ay tila isang malaking pabigat na sa wakas ay natanggal sa kanyang dibdib. Hindi maitago ni Colonel Reyes ang kanyang pagkabigla. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata. Isang opisyal. Isang politiko. Ito ay mas malaki pa kaysa sa isang simpleng kotong checkpoint sa probinsya. Sinong politiko? Sabihin ninyo ang pangalan, giit niya, mas apurahan na ngayon. Nagkatinginan ang tatlo, nag-aalangan. Ngunit sa ilalim ng pressure at sa pag-alam na huling-huli na sila, nagsimula silang magbanggit ng mga pangalan. Mga pangalang hindi inaasahan na nagbukas ng isang madilim na kahon ni Pandora at naglantad kung gaano kalalim na ang ugat ng katiwalian. Mabilis na isasagawa ang imbestigasyon at ang mapait na katotohanan ay malapit ng mabunyag. Ang pag-amin ni Hernandez, Dimalanta at Vargas ang naging mitsa. Ang mga pangalang kanilang binanggit ay nagdulot ng alarma kay Colonel Reyes at sa kanyang team. Ibig sabihin, hindi lang ito simpleng kotong sa kalsada. Tanong ni Colonel Reyes, ang boses ay seryoso na. May daloy ng pera papunta sa isang mataas na opisyal. Tumango si Vargas. Tama po, Colonel. Karamihan ng pera ay napupunta sa taas. Mga tauhan lang kami sa baba. Sumusunod lang kami sa utos para hindi kami matanggal, dagdag ni Hernandez, sinusubukang humanap ng dahilan. Matagal nang ganito ang sistema, Colonel. Tinitigan sila ni Colonel Reyes. Isang bulok na sistema, bulong niya sa sarili. Sino-sino pa ang kasangkot sa itaas? Naglakas loob si Dimalanta. May ilang pangalan, Colonel. Ang pinakamadalas naming naririnig ay ang account na pag-aari ng isang mataas na opisyal dito sa rehiyon. At mayroon ding isang public figure. Public figure, kumunot ang noo ni Colonel Reyes. Sino? Isang taong kilala bilang malinis, Colonel, sabi ni Dimalanta, medyo nag-aalangan na madalas lumabas sa media bilang tagapagtanggol laban sa korupsyon. Hindi na maitago ni Colonel Reyes ang kanyang pagkabigla. Agad niyang inutusan ang kanyang team na magsagawa ng mabilis na pagsisiyasat sa mga pangalang nabanggit. Ang mga datos na nakalap mula sa recording ni Nadia at sa pag-amin ng mga pulis ay naging mahalagang gabay. Sa loob lamang ng ilang oras, nagsimulang lumabas ang nakakagulat na katotohanan. Ang daloy ng pera ay konektado nga sa mga account na nabanggit, kabilang na ang isang hindi inaasahang personalidad. Imposible, bulong ni Colonel Reyes nang isang malaking pangalan ang lumabas sa report. Siya lagi siyang nagsasalita tungkol sa integridad. Ang mga katotohanang ito ay tumama ng malakas. Ang mga ebidensya, mula sa recording ng karahasan, paghingi ng pera, hanggang sa mga kahina-hinalang transaksyon sa kanilang mga personal na account at sa network sa itaas nila, ay hindi na maitatanggi ng tatlo. Sinubukan nilang magdahilan sa simula, ngunit bawat pagtanggi nila ay agad na binabasag ng mga eksaktong datos at ng kanilang nai-record na pag-amin. Sa huli, inamin nila ang lahat ng akusasyon. Si Hernandez, Dimalanta at Vargas ay tumanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang kanilang kaparusahan ay simula pa lamang. Ang mas malaking network ay nabunyag na at ito pa lang ang simula ng isang malawakang paglilinis. Kinabukasan, kasabay ng paglabas ng mga nakakagulat na katotohanan mula sa interrogation room, isang lihim na pagpupulong ang isinagawa. Ang lokasyon ay itinago at tanging mga matataas na opisyal ng militar at pulisya ang dumalo. Seryoso ang kapaligiran, puno ng tensyon at pagkabigla. Sa gitna ng mga general at koronel na nakaupo sa paligid ng isang malaking mesa, naroon si Nadia, kalmado at may otoridad. Malayong-malayo sa dalagang tila walang laban sa riles ng tren kahapon. Isang senior na general ng militar ang nagbukas ng pulong. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang mga impormasyong ibabahagi namin ay napakasensitibo. Ito ay may kinalaman sa integridad ng ating mga institusyon. Lumingon siya kay Nadia. Sige, binibining Nadia. Tumango si Nadia. Sa malinaw at matatag na boses, sinimulan niya ang kanyang paliwanag. Salamat po, General. Ang nangyari kahapon sa hangganan ng probinsya ay bahagi ng isang undercover operation na isinagawa sa loob ng 6 na buwan. Nagulat ang mga dumalo. Ang ilang opisyal ay nagkatinginan, hindi makapaniwala. Hindi ako isang ordinaryong sibilyan na nagkataong biktima ng pangingikil, pagpapatuloy ni Nadia,
ang kanyang tingin ay lumibot sa mga kaharap. Ako ay isang undercover agent mula sa isang anti-corruption intelligence unit. Isang police colonel ang nagtaas ng kilay. Anti-corruption intelligence unit. Bago ba iyan? Hindi po, Colonel, sagot ni Nadia. Ang unit na ito ay direktang nasa ilalim ng superbisyon at utos ng presidente. Ang aming tungkulin ay buwagin ang mga estrukturang korupsyon na sumisira sa sistema, lalo na sa lapangan. Nang marinig ang pangalan ng presidente, mahinang bulungan ang nagsimula sa mga dumalo. Isang operasyong napakalihim at malawak na hindi alam ng marami. Kaya, sinadya ninyong dumaan sa lugar na iyon, binibining Nadia, tanong ni Colonel Reyes na naroon din. Tama po, Colonel, kumpirma ni Nadia. Ang checkpoint na iyon ang huling patibong na aming inihanda. Sinadya kong dumaan doon. Ang nakatagong kamera sa aking jacket na nag-record ng lahat, mula sa simula hanggang sa pagkakatali ko sa riles, ang pangunahing ebidensya. Idinagdag niya, bukod pa riyan, ang e-hit signal mula sa dala kong device ay aktibo at direktang konektado sa aming operation center. Bawat segundo ay mino-monitor. Kaya hinayaan ninyong hilahin at pagbantaan kayo ng ganoon, tanong ng isang general, ang mukha ay nagpapakita ng paghanga at pag-aalala. Ang marahas na pag-atake sa akin, General, sagot ni Nadia, medyo bumigat ang boses, ay hindi lamang isang panganib sa operasyon. Ito ang buhay na katibayan kung gaano nakabulok ang sistema. Iyon ang ebidensyang kailangan namin para ipakita sa lahat kung gaano kalupit ang kanilang mga gawain at kung bakit kailangan naming kumilos. Sa lihim na pagpupulong na iyon, sa harap ng mga general at koronel ng militar at pulisya, tumayo ng tuwid si Nadia. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng kumpiyansa at katatagan. Tinitigan niya sila ng diretsyo, ang kanyang matalim na mga mata ay tila tumatago sa anumang pagdududa. Ibinunyag niya ang kanyang tunay na pagkatao bilang isang high-level undercover agent, at ngayon, handa na siyang maghatid ng mas malaking mensahe. Isa lang ako sa marami na inilagay ninyo sa mga kalsada, nagsimula si Nadia. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit malinaw na naririnig sa buong silid. Hindi siya nagrereklamo, bagkus ay naglalahad ng katotohanan. Kami ay kumikilos sa iba't ibang antas, sa iba't ibang sektor, sa buong bansa. Dahan-dahang tumango ang isang opisyal ng militar, na unawaan ang lawak ng operasyon na higit pa sa kanilang inaakala. Ngunit, pagpapatuloy ni Nadia, bahagyang tumalim ang kanyang boses, ito ay simula pa lamang. Huminto siya sandali, hinayaang meresap ang kanyang mga salita. Ang nahuli natin ngayon, ang mga pulis sa hangganan, ay ang pinakalabas na bahagi lamang. Kumunot ang noo ni Colonel Reyes. Ang ibig mong sabihin, may mas malalaki pang tao sa likod nila? Eksakto, Colonel, sagot ni Nadia. Lumipat ang kanyang tingin sa malaking screen sa likod niya. Sa itaas nila ay may mas malaking istruktura, isang organisadong network na matagal nang kumukontrol sa mga maruruming gawaing ito. Pinindot niya ang isang buton. Agad na lumabas sa screen ang isang malaking pangalan, isang pambansang figura. Isang taong matagal ang hinahangaan ng publiko bilang isang huwaran at madalas pang magsalita tungkol sa paglaban sa korupsyon. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Mahinang bulungan ang maririnig sa ilang sulok. Ang ilang opisyal ay hindi makapaniwala habang ang iba ay nagpakita ng galit. At kami, pagpapatuloy ni Nadia, ang kanyang boses ay matatag at walang pag-aalinlangan, alam na namin kung sino-sino sila. Tinitigan niya ang bawat isa sa silid, binibigyang diin na ito ay isang deklarasyon ng gyera, hindi lamang isang ulat. Ang taong nakikita ninyo sa screen, itinuro niya ang pangalan, ay ang utak sa likod ng daloy ng iligal na pera mula sa kotong ng mga pulis sa kalsada. Siya ang nasa likod ng bulok na sistemang ito. Ang pahayag ni Nadia ay parang kidlat sa katanghalian. Ang impormasyong kanyang ibinahagi ay hindi lang naglantad ng kabulukan sa baba, kundi direktang itinuro ang mga nasa kapangyarihan na matagal nang itinuturing na hindi magagalaw. Ang pagpupulong na iyon ay naging isang mahalagang yugto, hudyat ng pagsisimula ng isang malawakang paglilinis na iayanig sa mga pundasyon ng korupsyon sa buong bansa. Ilang linggo matapos ang lihim na pagpupulong na yumanig sa mga pinuno ng militar at pulisya, ang pagbabago ay nagsimulang maramdaman, kahit na dahan-dahan at walang opisyal na anunsyo. Sa komunidad, nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan tungkol sa pagkawala ng mga iligal na checkpoint.
Ang mga national highway na dati lugar ng pangingikil ay mas maluwag at ligtas na ngayon. Isang maglalako ng gulay na madalas dumaan sa hangganan ay nagsabi sa kanyang kasama sa palengke. Nakakapagtaka, no, Mang Berto? Ilang linggo nang walang mga biglaang checkpoint. Dati, tuwing umaga, siguradong maihihintuin. Si Mang Berto, isang tricycle driver, ay tumango. No. Dati, kinakabahan akong dumaan doon. Baka bigla akong parahin at hinga ng pangkape. Umiling siya. Ngayon, mas maayos na ang mga pulis. Sinusunod na nila ang tamang proseso. Wala nang hayagang nang hihingi ng areglo. Isang ginang na namimili ang sumabat, napansin ko rin. Mas payapa na ang isip ko kapag bumibiyahe. Dahan-dahan ding bumubuti ang relasyon ng mga tao sa mga otoridad. Wala nang takot. Ngunit sa likod ng lahat ng positibong pagbabagong ito, may isang misteryong hindi malutas ng publiko. Walang sinuman ang nakakaalam kung sino ang nasa likod nito. Ang pangalan ni Nadia ay hindi lumabas sa balita. Ang kanyang mukha ay hindi ipinalabas sa telebisyon, lalong-lalo na ang kanyang kwento. Bumalik siya sa kanyang posisyon bilang isang anino sa likod ng sistema, isang ahenteng hindi nakikita. Ang pag-aresto sa mga tiwaling pulis at ang pagkakabunyag ng malaking network ng korupsyon ay tila nangyari sa katahimikan, nag-iwan ng tunay na pagbabago ng walang pagkakakilanlan ang bayani. Ang katotohanan sa kasong ito ay piniling kumilos ng tahimik, pinoprotektahan kahit ang mga taong hindi alam na sila ay pinoprotektahan. Kahit na ang pagbabago sa mga kalsada ay tunay na nararamdaman at ang kapayapaan ay dahan-dahang bumabalik sa ugnayan ng mga mamamayan at otoridad, na natiling walang alam ang publiko kung sino ang utak sa likod ng lahat. Naramdaman lang nila ang positibong epekto nito nang hindi nalalaman ang pangalan, mukha, o kwento ni Nadia. Siya ay bumalik na sa kanyang kuta, ipinagpatuloy ang kanyang papel bilang isang anino, isang ahenteng hindi nakikita na kumikilos sa katahimikan. Maging sa hanay ng media, walang ni isang balita na tumalakay sa malawakang pag-aresto o lihim na operasyon na kinasasangkutan ng malaking pangalan na nabunyag sa lihim na pagpupulong. Tila ba ang pangyayaring iyon ay hindi kailanman naganap sa mata ng publiko? Ang mukha ni Nadia ay hindi lumitaw sa telebisyon. Ang kanyang pangalan ay hindi nabanggit sa mga pahayagan. Siya ay isang bayaning walang medalya, isang figura na sadyang inalis sa pampublikong naratibo para sa mas malaking kapakanan. Ang tanging pisikal na ebidensya ng pag-ira ni Nadia at ng malaking operasyong kanyang pinangunahan ay maingat na nakatago sa mga lihim na archive ng Camp Aguinaldo. Doon, sa mga dokumentong iilan lamang ang may access, nakaukit ang tala ng kanyang katapangan, bawat hakbang ng kanyang operasyon, at ang malaking epekto na kanyang dinala. Bukod dito, may isa pang ebidensyang nakatago, isang maikli ngunit makahulugang voice recording. Ang recording na ito ay hindi bahagi ng kaso, kundi isang pilosopiya, isang bulong ng katotohanan na naging gabay ni Nadia at ng kanyang unit. Sa recording, maririnig ang boses ni Nadia, malinaw at puno ng paninindigan, binibigkas ang mga salitang naging esensya ng kanyang pakikipaglaban. Minsan, ang katotohanan ay kumikilos sa katahimikan. Hindi para purihin, kundi para protektahan kahit ang mga hindi nakakaalam na sila ay pinoprotektahan. Ang mga salitang iyon ang bumuo sa buong diwa ng tahimik na operasyong ito. Hindi ito tungkol sa pagkilala o papuri, kundi sa epekto ng isang nakatagong pagbabago na sa huli ay nagdulot ng kabutihan sa marami. Si Nadia ay isang bayaning piniling manatili sa dilim upang ang liwanag ng katarungan ay mas magniningning para sa lipunang hindi alam na sila ay matagal nang nabubuhay sa anino ng katiwalian. Matapos ang unang bugso ng tahimik na paglilinis, ang atensyon ay nabaling sa nasa tuktok ng pyramid ng krimen, si Congressman Armando De Leon. Bagamat ang pag-aresto sa 3 tiwaling pulis ay nagbukas ng daan, ang pagpapatunay sa pagkakasangkot ng isang mataas na opisyal ay isang mas komplikado at mapanganib na misyon. Si Nadia, nang may determinasyon, ang namuno sa isang espesyal na investigasyon upang mas lumalim sa labirinto ng korupsyon na matagal nang nakatago. Sa isang ligtas na strategic room, malayo sa ingay ng lungsod, inilahad ni Nadia ang kanyang plano kay Colonel Reyes. Kolonel, nagsimula si Nadia, ang diagram ng daloy ng pera na mayroon tayo ay simula pa lang. Ipinapakita lang nito kung saan napupunta ang pera.
Kailangan nating makahanap ng direktang ebidensya na mag-ugnay kay Congressman De Leon sa utos ng kotong na ito, hindi lang bilang tagatanggap. Tumango si Colonel Reyes, na unawaan ang hirap ng kanilang gawain. Madulas siya, Nadia. Malawak ang kanyang impluwensya. Bawat hakbang ay dapat nating pag-isipan. Ang team ni Nadia, na binubuo ng mga cyber experts at mga bihasang field agent, ay agad na kumilos. Nagsagawa sila ng matinding digital at pisikal na pagmamanman. Oras ang ginugol nila sa pag-trace ng bawat komunikasyon, pagsusuri sa mas malalim na datos ng pananalapi, at maging sa pag-infiltrate sa ilang lihim na pagpupulong na kinasasangkutan ng mga taong malapit kay De Leon. Isang gabi, tumindi ang tensyon sa operations room. Isa sa mga miyembro ng cyber team, isang napakatalinong binata na nagngangalang Rizky, ay biglang sumigaw, "Report, Ma'am Nadia. Nakahanap kami ng isang nakatagong flash drive. Nasa loob ito ng isang secret compartment sa opisina ng isa sa mga pinakamalapit na assistant ni De Leon." Mabilis na ipinroyekto ni Rizky ang laman ng flash drive sa malaking screen. Lumitaw ang isang maayos na digital spreadsheet. Naglalaman ito ng kumpletong listahan ng mga remittance mula sa iba't ibang rehiyon. Kumpleto ito, Ma'am, paliwanag ni Rizky, pangalan ng mga opisyal na responsable, halaga, at petsa ng remittance. Ito ang kanilang legyon ng krimen. Lumapit si Nadia sa screen, masusing tinitingnan ang mga datos. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ito na, bulong niya. Ang ebidensyang hinahanap natin. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ang blueprint kung paano niya kinokontrol at ginagatasan ang buong sistema. Ito ang magpapabagsak sa kanya. Isang katahimikan na maihalong kasiyahan ang bumalot sa silid. Sa wakas, natagpuan nila ang susi upang buksan ang tunay na pinto ng mga krimen ni Congressman De Leon. Hawak na ang ebidensya mula sa flash drive, agad na binalangkas ni Nadia at ng kanyang team ang estratehiya para sa pag-aresto kay Congressman Armando De Leon. Alam nilang ang paghuli sa isang tulad niya, na may malawak na koneksyon at tapat na mga bodyguard, ay hindi isang simpleng gawain. Sa strategic room, nagbigay din si Colonel Reyes. Hindi natin pwedeng basta-basta sugurin ang bahay niya. May mga mata at tainga siya kahit saan. Ang pag-aresto ay dapat tahimik, walang gulo na maaari niyang gamitin para baliktarin ang sitwasyon. Sumang-ayon si Nadia. Tama po, Colonel. Kailangan natin siyang painin palabas sa kanyang lungga, sa isang lugar na kontrolado natin. Sandali siyang nag-isip. Si De Leon ay labis na nagpapahalaga sa kanyang imahe bilang isang anti-corruption advocate. Uhaw siya sa pagkilala at papuri ng publiko. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Paano kung lumikha tayo ng isang peking awards night na dadaluhan niya? Isang eksklusibong event sa isang lugar na kaya nating isecure. Ngumisi si Colonel Reyes. Isang matapang na ideya, Nadia. Pero malaki ang sansang gumana. Hindi siya maghihinala kung tungkol ito sa kanyang imahe. Mabilis na kumilos ang intelligence team. Gumawa sila ng mga peking imbitasyon mula sa isang katang-isip na international organization na di umano'y kumikilala sa integridad at dedikasyon ni De Leon sa paglaban sa korupsyon. Ang mga detalye ng event ay ginawang kapanipaniwala mula sa disenyo ng imbitasyon, peking listahan ng mga panauhin, hanggang sa grandiosong naratibo ng parangal. Perpekto ito, sabi ni Colonel Reyes matapos makita ang draft. Siguradong darating siya na may kaunting bodyguard lang, pakiramdam ay ligtas at pinararangalan. Dadalhin siya ng sarili niyang kayabangan. Tinitigan ni Nadia ang mapa ng lokasyon na kanilang napili, isang liblib na function hall na madaling palibutan. At doon tayo kikilos, Colonel, sabi niya nang may paninindigan. Huhulihin natin siya sa tuktok ng kanyang kayabangan, walang pagkakataon para lumaban o tumakas. Ang plano ay hinog na, at ang countdown para sa paghuli sa utak ng lahat ay nagsimula na. Dumating ang itinakdang araw. Ang marangyang function hall sa gilid ng lungsod na dapat sana ay maging entablado ng karangalan para kay Congressman De Leon ay naging isang perpektong patibong. Bawat sulok ay binabantayan ng mga intelligence agent na nagpapanggap na staff. Samantala, ang team ni Nadia ay nasa kanilang mga estratehikong posisyon, handang kumilos anumang oras. Dumating si De Leon kasama ang isang maliit na grupo.
Ang kanyang mukha ay masaya at puno ng pagmamalaki, walang kamalay-malay na naglalakad siya patungo sa kanyang pagbagsak. Sinalubong siya ng mga peking pagbati at kumpiyansa siyang naglakad patungo sa entablado. Nang tumuntong si De Leon sa entablado, handa nang tanggapin ang peking parangal, biglang umilaw ng matindi ang mga spotlight, tumama sa kanyang mga mata. Ang biglaang katahimikan ay pinalitan ng isang matatag na boses mula sa mga speaker, hindi boses ng MC. Congressman Armando De Leon, arestado ka sa salang korupsyon, pag-abuso sa kapangyarihan, at pagbuo ng isang organized crime network. Natigilan si De Leon. Ang kanyang masayang mukha ay namutla. Nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi paniniwala. Ano ito? Paninira ito. Sino kayo? Sigaw niya, sinusubukang tawagin ang kanyang mga bodyguard. Ngunit hindi sila dumating. Tahimik na silang napasuko ng team ni Nadia na nakahalo sa mga peking bisita. Mula sa likod ng entablado, lumabas si Nadia, tinitigan si De Leon ng malamig. Tapos na ang laro mo, Congressman De Leon, sabi niya, kalmado ngunit tumatagos. Ang mga ebidensya namin ay higit pa sa sapat. Lumabas si Colonel Reyes mula sa pintuan, kasunod ang Special Forces na pumuno sa hall. Wala ka nang matatakbuhan, De Leon. Lahat ng krimen mo ay pagbabayaran mo. Sinubukan pa ni De Leon na lumaban, nagmumura, ngunit walang saysay. Sa loob lamang ng ilang segundo, pinusasa na siya. Ang kanyang paglaban ay walang halaga sa harap ng puwersang pumalibot sa kanya. Kinalagkad siya palabas sa likod na pinto, walang malaking insidente na nakakuha ng atensyon ng media. Ang operasyong ito ay ang rurok ng pagsisikap ni Nadia at ng kanyang team, isang perpektong pagpapatupad na nagpapatunay na ang katarungan, kahit na madalas kumilos sa katahimikan, ay tiyak na hahanap ng paraan. Ang pag-aresto kay Congressman De Leon, bagamat isinagawa ng tahimik at malayo sa mata ng media, ay lumikha ng isang malaking alon ng pagkabigla sa mga elitistang politiko at opisyal. Ang balita ay ikinalat lamang sa mga piling tao upang maiwasan ang panik at ang pagtakas ng mga kasabwat ni De Leon. Sa headquarters ng operasyon, tinitigan ni Colonel Reyes si Nadia ng may kasiyahan. Napabagsak natin ang isang pangunahing haligi, Nadia, sabi niya. Pero simula pa lang ito. Mas malawak ang network na ito kaysa sa inaakala natin. Tumango si Nadia. Tama po, Colonel. Ang pag-aresto kay De Leon ang magbubukas ng daan para linisin ang marami pang tiwaling elemento na matagal ng pakiramdam ay hindi magagalaw. Ang imbestigasyon ay nagpatuloy ng may mas matinding puwersa, nagbubunyag ng mas maraming pangalan at naglilinis sa mga institusyong matagal ng kontaminado ng impluwensya ni De Leon. Sa mata ng publiko, ang mga positibong pagbabago ay nagsimulang maramdaman. Ang mga iligal na checkpoint ay tuluyan ng naglaho. Wala nang pulis na nanghihingi ng areglo at ang mga proseso ay naibalik sa ayos. Ang serbisyo publiko ay naging mas malinis, tumaas ang pakiramdam ng seguridad, at dahan-dahang nanumbalik ang tiwala sa mga otoridad. Isang mamamayan na dati ilaging nagrereklamo sa mga checkpoint ay nagkwento sa kanyang kapitbahay. Sa wakas, naging tahimik na ang mga kalsada natin. Wala nang mga pulis na kung ano-ano ang ginagawa. Malaking ginhawa. Ngunit sa likod ng lahat ng pagbabagong ito, nanatili si Nadia bilang isang bayaning walang pangalan. Hindi siya lumabas sa balita o tumanggap ng papuri. Ang kanyang mukha ay hindi ipinalabas, ang kanyang pangalan ay hindi binanggit. Bumalik siya sa anino, ipinagpatuloy ang kanyang papel bilang isang ahenteng hindi nakikita, isang bulong ng katotohanan na nagbabantay sa sistema mula sa loob. Ang mga lihim na archive ng Camp Aguinaldo ang nag-iingat sa bawat detalye ng kanyang operasyon, ang tunay na patunay ng kanyang katapangan at sakripisyo. At sa gitna ng lahat ng dokumento, nakatago ang isang maikling voice recording, isang bulong na naging esensya ng kanyang pakikibaka. Minsan, maririnig ang malinaw na boses ni Nadia, ang katotohanan ay kumikilos sa katahimikan. Hindi para purihin, kundi para protektahan kahit ang mga hindi nakakaalam na sila ay pinoprotektahan. At sa araw na ito, isa na namang haligi ng kadiliman ang gumuho. Ang mga salitang iyon ay